Hello po. Mapagpalang araw po o gabi po o hapon, ano man po yung time zone niya sa ngayon. Pasensya na po kayo sa aking background. Yan po, nandiyan po yung aming pusa. Alden po ang pangalan niyan. Kasi po nung napulot namin yan ay ano siya, yung kasikatan ng Aldab. So pinangalan po kay Alden. And yun po yung aking bag. Ako po ay bago pumasok ay magba-vlog muna. Okay. So, narito po tayo sa topic ng marriage. Dito po sa basic doctrine. So, or pag-iisang dibdib. Ano ba yung sa Tagalog? Marriage. Pag-aasawa po. Yun. O yan po. Okay. So, tingnan po natin ang sinasabi ng Diyos tungkol po sa marriage or pag-aasawa. Bakit po importante ito? Sabi po dito, family breakdown is rampant. Marami daw po kasi yung mga pamilya ang kakawatak-watak, nagkakahiwa-hiwalay. Kaya ito po ay importante. At sa ating pong mga mananampalataya, ito po ay isang importanteng value o dapat ay isang importanteng bagay na pinahalagahan natin. And ang kultura po natin, siyempre sinasabi nila kapag mahal nilang isa't isa, dapat may yung sexual intimacy is normal. Yun po yung kultura na sinasabi. But of course, I think yung ibang lugar po or ibang bansa has the same values or moral standard din po. Ano po? Or moral na pinaniniwalaan nila. Ano po? Ngayon po ay the same level of sexual involvement among non-married exists in both the US and the Philippines. Ano po? At parang ito ay isang norm na or isang normal na bagay. And we have marami din po ang nag-reject kay Christ because they say na ang mga believers or mananampalataya niya ay parang ipokrito or judgmental or mapangusga. So kaya po importante na pag-aralan natin yung ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa marriage. Ano po? So even among Christians, kahit po sa mananampalataya, ang marriage, ang divorce or remarriage ay tingnan din po natin kung ano po sinasabi naman ng mga mananampalataya. Questions about divorce and remarriage, especially for new believers. Meron din pong mga relationship na bago sila nakapag-asawa or bago sila nakilala sa Diyos ay meron na silang annulment or inabandon nila yung kanilang asawa at yung mga spouse nila ay kinasal na ulit. Ano po? So, ang nangyayari, mayroong mga kids na from different marriages. So, paano po yung gagawin natin? How do you fix this nga po? Ano? Another po ay Christians also struggle with sexual identity. Parang hindi rin po ang mga mananampalataya ay parang meron din mga hindi nila malaman kung ano talaga yung kanilang sexual identity or kung ano ba sila, ano po, kung anong gender ba sila. A lot of Christians are reaching out and loving people from the LGBTQIA+ community. There are many that come from this background and come to know the Lord but do not know how to live out their faith. So, ayun din po, laganap po yung ganong mga situations. At hindi rin, number 3, hindi rin po, marami din po ang hindi makapag-open about gender issues.
Kaya po tinatago na lang nila yung kanilang mga struggles. Ano po? People generally try to hide this issue. So, tinatago na lang ito. Another thing is, marami nga po ay sa mga Christians ay naghuhusga o nagko-condemn. Ano po? Ano ba pagkakaiba na doon? Ano po? Or, yeah, they judge, they condemn. So, meron po ditong tanong, do you know people have experienced broken marriages or families? What are their questions and struggles? Have you known people who struggle with sexual identity? And how does that affect their faith in Christ? So, may mga alam ba tayong mga tao na broken ang marriage or yung kanilang family, at meron din po ba tayong kilalang mga tao na hindi nila alam kung ano ang kanilang sexualidad. So, for me, marami po talaga nakakalungkot mang isipin. So, ano po yung dapat nating malaman? Ang ating pong iglesia ay merong statement of faith for marriage. Sabi din po dito, we believe that marriage is the uniting of a man and a woman in a single exclusive union as said in Scripture. We believe that God intends sexual intimacy to occur only between a man and a woman who are married to each other. So, ang sinasabi nga po ay ang marriage ay isang pag-unite o pagkakaisa ng isang babae at isang lalaki. In a single, ibig sabihin isa lang po na pagkakaisa. At andyan po yun sa Genesis 2:18-25. At naniniwala po tayo na ang God, ang gusto niya po ay ang sexual intimacy or ang pagtatalik o pagkakaroon ng sex ay dapat doon lang sa mga asawa, a man and a woman, na sila po ay kinasal sa isa't isa. So, yun po yung state of affairs ng iglesia po or ng CCF, patungkol sa marriage. Base naman po yan sa salita ng Diyos. Nabasa ko po sa inyo sa Genesis 2:18-25 at sa 1 Corinthians 6:18 at saka sa 7:2-5 at sa Hebrews 13:4. So, yun po yung ating statement of faith, na ating paniniwalaan pagdating po sa marriage. So, naniniwala po tayo bilang mananampalataya na ang marriage, number 1 po ay, ito po ay disenyo ng Diyos. Yun po yung sinasabi niya, Genesis 1:2-7. Then the Lord God formed a man of dust from the ground and breathed into his nostril the breath of life, and a man became a living being. So, ang Diyos po ang lumikha sa una pong lalaki. At ito po ay nilikha niya ayon sa image niya. God created man in His own image. Ayon po yan sa Genesis 1:27. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So, babae at lalaki lang po ang kineate ng Diyos. Ayon po sa Genesis 1:27. At sa Genesis 2:18, then the Lord God said, "It's not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." So, talaga pong ang lalaki ay dinesign na may helper na angkop po para sa kanya. It's not good. Hindi daw po mabuti isang lalaki ang mag-isa. So in that way, nakikita po natin na ito po ay disenyo ng Diyos. Ang babae at lalaki ay disenyo ng Diyos. Ang marriage ay disenyo ng Diyos. At nung nga pong natapos niya i-create ang tao, sabi niya, it was good. Nasayahan po siya.
At sabi niya, hindi nga daw po maganda na si Adam ay mag-isa. Kaya sinolve ni Lord yung problem na yon. He made a helper sa disenyo po ni Eva or Eve. Ano po? I will make a suitable helper to him. Parang ang God po ang nag-design ng asawang babae na maging strong support, will help the man because it is not good for him to be alone. Dapat may strong support po siya kasi hindi nga po maganda na mag-isa siya. Hindi naman po ibig sabihin ng ng support ay katulong or yaya. This word means that this person who is called to help or to assist the man is a strong support for the man. This doesn't mean that she is away below him and is away above her, nor does it mean that she's just going to serve him. The roles of husband and wife may be different. The man is still supposed to be the leader, but the wife is not merely a katulong to the leader. So, hindi lang po siya katulong, kundi helper po siya. So, nakita po natin na disenyo ng Diyos na si Adan ay hindi mag-isa. Ano po? Dinisenyo niya na siya ay may kasama. Kasi nga po ay hindi maganda na mag-isa siya. So, ayun po ang sinasabi dito po sa atin pagdating sa usapin ng marriage or pag-aasawa. Ano po? So, yun po yung sabi is a design, God's design. Yun po yung design ng Panginoon para sa atin. At meron nga po sa Genesis 2:24 to 2:24, for this reason, a man shall leave his father and his mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Yan po ang sinasabi sa Genesis 2:24. They will become one. Yung mag-asawa po at lalaki ay magiging isa na. At meron nga po na kung matatandaan po natin, doon po yung mga Pariseo came to Jesus, ano po, testing him, is it lawful for man to divorce his wife for any reason at all? So, ang sabi po ni Jesus, have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore has God joined together, let no man separate. Ano, sabi po ng Diyos, hindi niya inaayunan yung divorce o paghiwalay ng asawa. Kasi ang sabi niya dito, kung ano man daw yung pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Tapos nagtanong po ulit ang mga Pharisee, why then did Moses command to give her a certificate of divorce and send her away? Sabi ni Jesus, because of your hardness of heart, Moses permitted you to divorce your wife. But from the beginning, it has not been this way. Ano po? And I say to you, whoever divorces his wife except for immorality and marries another woman commits adultery. The disciples said to him, if the relationship of the man with his wife is like this, it is better not to marry. Ano po? Nakita po natin sa Mateo 19:3-10. So nakita po natin dahil sabi ng mga Pariseo, bakit binigyan ng certificate of divorce ni Moses? Yung at that time, ang isang Israelita at that time, dahil daw sa katigasan ng ulo ng mga tao, kaya hinayaan na lang niya. Pero hindi talaga yon nung simula pa. Ano po? At kapag nag-asawa tayo ng isang divorce na babae or lalaki,
tayo daw po ay nagko-commit ng immorality. Kaya napakabigat po nitong marriage kung atin pong iisipin, ano po. But to summarize, talagang ang marriage po o ang pag-asawa ay design ng Diyos. Yun po yung pinaka-summary ng usapin ito patungkol sa marriage. Dahil po sa yun po ang sinasaad sa kanyang mga salita. Meron pong mga tanong dito about irreconcilable differences. Sabi ni G.K. Chesterton, I have known many happy marriages, but never a compatible one. The whole aim of marriage is to fight through and survive the instant when incompatibility becomes unquestionable. For a man and a woman as such are incompatible. Minsan yung dinadahilan ng bawa doon sa mga divorce or sa mga annulment ay irreconcilable differences. Pero aron kay G.K. Chesterton, ang aim daw po ng marriage is talagang ipaglaban at isurvive o pagtagumpayan yung marriage. Dahil talaga naman daw pong incompatible ang man at ang woman. Ayon po kay G.K. Chesterton. It's really a struggle for husband and wives to get along. A lot of cases for divorce and annulment state incompatibility for that reason. These couples are indeed incompatible simply because one party is a man and the other is a woman. Jesus' intent is for us to be more like Christ, and often it is conflict and friction that makes Christ-likeness happen. God's intent is for marriage to be a permanent union until death. So nasabi po, ang intention po ni Jesus ay maging katulad tayo ni Kristo. At nangyayari yon kapag ka may conflict, kapag ka may hindi pagkakaawayan na nangyayari. Pero ang intention po ng Diyos sa marriage ay talagang permanent union hanggang sa death. So again, dito muna po tayo magtatapos kasi medyo mahaba na po. Ang susunod po ay number 2 ay marriage, a permanent covenant. Yan po. So first po ay marriage as God's design. Disenyo ng Diyos ang marriage. Ang susunod po ay itatalakayan naman natin yung tungkol sa marriage, a permanent covenant o isang permanenteng pagkakasunduan. So, yun lamang po. So, I pray na tayo po ay napagpala ng atin pong pag-aaral ngayong araw na ito. So, lalo na po sa mga mag-asawa o sa mga mag-aasawa or sa mga hindi pa mag-aasawa or may plano pong mag-asawa. Okay. So, yun po So, ang application po natin. As a result, I have learned today, before next week, I will, siguro po, I will read and meditate yung pong verses about the marriages sa Bible. So, yun lamang po, So, maraming salamat po muli sa pagsama niyo po sa akin, sa aking vlog na to. I hope na napagpala po kayo. Muli, just smile. Smile po tayo because there are always good days or great days ahead of us. So, be happy in the Lord because He loves us so much. Okay, thank you po. God bless.